Sinabi ng palasyo na mabigat sa kalooban ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtanggap sa pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo bilang miyembro ng gabinete. Si dating Senador Bongbong Marcos naman nakatunggali ni Robredo sa eleksyon, tinawag na ipokrito ang pangalawang Pangulo. Makibalita tayo kay Victoria Tulad. Mabigat daw sa kalooban ni Pangulong Rodrigo Duterte na tanggapin ang pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo sa kanyang gabinete bilang chairperson ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Sabi ni President, mabigat ang loob niya. Pero si Robredo tila hindi kumbinsido. I'm confused. Kasi if he is not, kasi if you say heavy heart, parang malungkot siya na nagre-resign ako. Pero di ba yung hindi sa akin pagpa-attend ng cabinet meeting, parang yung writing on the wall nga, ayaw na nila ako nandun. Agad namang napunan ang posisyong iniwan ng pangalawang Pangulo at itinalagang bagong pinuno ng HUDC si Cabinet Secretary June Evasco. Kung si dating Senador Bongbong Marcos naman ang tatanungin, matagal na raw dapat nagbitiw sa pwesto ang nakalaban niya sa eleksyon na si Robredo, lalo't sumasalungat umano ito sa mga pulisiya ng Administrasyong Duterte. Tinawag din ni Marcos na ipokrito si Robredo, kaugnay ng pahayag nito na may planong nakawin ang pagka-vice-presidente. Ayon kay Robredo, bago pa man daw abisuhang huwag nang dumalo sa cabinet meeting, may nagbabala na raw kay Robredo ukol sa planong pagsulot sa kanya ng vice presidency. Meron ng mga grupo na pro Bongbong Marcos na nagtitweet na nag-goodbye na sa akin. So yung sa akin lang, paano nila nalaman? Gusto sabihin, kabahagi din sila sa inner circle nung gusto magtanggal sa akin. Parang kino-confirm lang nito yung matagal ng warning sa amin na talagang out to get me. Parang lahat na effort talaga gagawin para matanggal ako. Sagot ni Marcos, si Robredo at ang kanyang partido umano ang nagnakaw ng vice presidency. Pambabastos at pagkukondisyon daw ito sa magiging aksyon ng Korte Suprema na tumatayong Presidential Electoral Tribunal na dumidinig ng kanyang electoral protest laban kay Robredo. Nanghihinayang naman daw si Senator Alan Peter Cayetano sa pagre-resign ni Robredo. Nagkaroon daw kasi ng balance at kahit papaano'y koalisyon ang pagiging bahagi nito sa gabinete ni Duterte. Pero hindi naman daw tama na palagi na lang niyang babatikusin ang mga pulisiya ng Pangulo. If Bongbong Marcos and Leni Robredo have a fight, wag na nila idamay ang presidente. Dahil hindi naman siya kumikilos o wala siyang ginagawa. Victoria Tulad, GMA News.